Noong 2016, ang batang si Silvieta Dudina ay bigla na lamang nawala. Lumipas muna ang ilang taon bago siya nakita na bangkay na, at iyon ay dahil sa isang drawing na nakita sa isang pintuan na iginuhit mismo ng salarin. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Silvieta Dudina. Ang Krasnodar Krai ay isang lugar sa Russia na makikita sa Timog Kanluran. Sa sentro nito ay naroon ang Krasnodar na tinagurian bilang Little Paris dahil sa ang mga kalye doon ay puno ng mga cafes at shops. Ang lugar na ito ay elegante kumpara sa ibang mga lugar pa sa Krasnodar Krai noon na tila napag-iwanan na ng panahon, katulad ng Zvezda kung saan pinanganak si Silvieta. Si Silvieta Dudina ay pinanganak noong March 6, 2008 sa Zvezda. Ang Zvezda ay isang napakaliit na nayon, kakaunti ang mga kalye at mayroong 2 tindahan lamang. Marami sa mga kabahayan ay mababa ang kita, habang ang mga pamilya at residente ay halos mahihirap. Gayunpaman, ang mga taong nakatira dito ay masasaya naman, at isa na dito ay ang bahay ni Dimitri at Tatiana. Si Tatiana, isang 30 anyos na babae na bata pa lamang, ay sinubok na ng panahon. Ang kanyang mga magulang ay pumanaw na noong siya ay bata pa, at matapos noon ay napunta na sa bahay ampunan. Siya ay muling sinubok ng panahon at naging isang single mother, at kalaunan ay nakilala naman si Dimitri, na buong loob na tinanggap ang kanyang anak na si Silvieta. Soon enough ay naging ayos at masaya naman ang lahat. Nang isang araw ay hindi na nakauwi pa sa kanilang bahay si Silvieta. June 20, 2016, si Dimitri ay pumunta sa trabaho at isinama si Silvieta. Ang stepfather na si Dimitri ay isang farmer at nagtatrabaho rin bilang combine harvester operator. Bilang summer noon, si Silvieta ay madalas na sumama kay Dimitri sa bukid at masayang nagmamasid lamang doon sa paligid. Noong araw na yon ay nasira ang harvester, kaya ibinaba ni Dimitri si Silvieta sa may tabing daan na nasa 500 metro ang layo mula sa kanilang bahay, habang siya naman ay umalis na para ipaayos ang harvester. Dahil halos magkakakilala naman ang lahat sa village, walang malalaking kalsada na dadaanan ng mabibilis na sasakyan, at ang mga bata ay madalas maglaro sa labas hanggang gabi. Walang sino man ang nag-isip maging sa panaginip na mayroong masamang mangyayari. Nang bumalik si Dimitri sa bahay at nakitang wala pa doon si Silvieta, hindi naman ito nag-alala. Maganda ang panahon at naririnig niya ang ibang mga bata na naglalaro sa labas, kaya inakala niyang isa sa mga iyon si Silvieta. Siya ay natulog na muna at bandang alas 4 ng hapon nang dumating naman ang inang si Tatiana. Si Tatiana ay galing sa trabaho noon at bago umuwi ay sinundo muna sa kindergarten ang anak na bunso na si Sonia. Nang nakita ni Tatiana na wala pa sa bahay si Silvieta ay agad na itong nag-alala. At matapos na sabihan si Dimitri, sila ay naghanap sa bakuran para hanapin si Silvieta. Nagtanong din sila sa mga kapitbahay at nagbaka sakali na mayroon sa mga iyon ang nakakita kay Silvieta. Sa kasamaang palad ay walang nakakita sa bata, kaya sila ay tumawag na sa pulis. Dumating ang maraming pulis kasama ang sniffer dogs para tumulong sa paghahanap. Sinimulan nila ang paghahanap sa mismong lugar kung saan ibinaba si Silvieta ayon kay Dimitri. Sinundan ng mga aso ang amoy sa daan na madalas daan ng mga tao papunta sa trabaho, na umabot naman hanggang labasan ng Zvezda, ngunit wala nang naamoy ang mga ito. Isang malawak ang search operation ang agad na sinimulan kung saan maraming volunteers ang tumulong. Mayroon din mga tao na nakasakay sa kabayo na nag-ikot sa paligid ng lugar, at ang mga otoridad ay sinubukan din na gumamit ng thermal imaging cameras para mahanap si Silvieta. Ang huling suot ni Silvieta nang siya ay nawala ay green short, pink na t-shirt at light colored na tsinelas, at sa impormasyon na ito, sila ay naglagay rin ng missing person posters para hanapin ang nawawalang bata.
Sa mga unang investigasyon, ang unang naging person of interest ay ang mga magulang ni Svieta. Ang amain na si Dimitri ay inaresto at ikinulong ng ilang araw kung saan siya maging si Tatiana at ang tunay na ama ni Svieta ay paulit-ulit na ginawa ng polygraph test. Hinalughog din nila ang bahay ng mga ito, ngunit wala silang nakitang kahit anong ebidensya. Samantala, sa naging pagkwestiyon at pag-aresto kay Tatiana, mayroong kumalat pa na balita na ang nangyaring pagkawala ni Svieta ay isang paghihiganti sa kanya dahil sa karamihan sa neighborhood ay hindi gusto ang naging lifestyle ni Tatiana. Mayroon ding chismis ang kumalat na si Tatiana ay isang prostitute. Kalaunan siya ay pinakawalan din naman dahil napatunayan noon na siya ay may matibay na alibay. Si Tatiana pala ay mayroong iba pang lover at magkasama ang dalawa nang nawala si Svieta. Bagamat napatunayang inosente, madami pa din ang nag-isip na iyon ang maaaring naging motibo para idispatsa si Svieta. Sa kabila ng mga chismis at haka-haka, si Tatiana ay determinado naman na mahanap ang anak. Siya ay madalas na makita sa ilang istasyon ng tren sa Krasnodar at nagpunta din sa kalapit na mga nayon para magtanong kung mayroong nakakita kay Svieta. Dahil maliit lang ang village, ipinatawag ng pulis ang halos lahat ng kapitbahay at residente upang magtanong pero wala pa ring naging sospek. Pagkatapos nito ay niraid ng pulis ang mga Romani camps at settlements sa lugar at kwinestyon ang lahat ng nakatira doon. Matapos kumalat ang bagong chismis na sila raw ang maaaring may kakagawan, kumonsulta rin ang pulis sa mga psychic pero wala pa ring naging resulta. Mayroon ding mga lokal na teenagers na nagtatrabaho sa malapit na farm na ipinatawag sa police station at halos lahat sa kanila ay nanatili roon ng 2 hanggang 3 araw bago pinauwi na may mga pasa at sugat sa katawan. Kalaunan, ang mga pulis ay itinuon naman ang kanilang atensyon sa pinakamalalapit na kapitbahay ni Svieta. Isang lalaki ang kanilang kinausap na nagngangalang Yuri na mayroong cerebral palsy. Siya ang huling nakakita kay Svieta sa bahay nito bago ito sunduin ng kanyang stepfather. Ayon kay Yuri, ay nakakita raw siya ng isang dark color SUV at may 2 lalaking bumaba. Ang isa ay naka-white t-shirt at ang isa naman ay naka-black t-shirt. Pumasok daw ang mga ito sa bahay ng pamilya Dudina at umalis kasama si Svieta. Hindi naman naniwala ang mga otoridad sa sinabi nito dahil bukod sa mental illness, si Yuri ay kilala ding adik at lasinggero at nagkaroon din ng kasong assault noon. Siya ay ikinulong ng ilang araw at matapos ng ilang pangbubugbog, ang mga pulis ay wala pa ding nakuhang confession. Kaya si Yuri ay pinakawalan na din. Ilang search effort ang sumunod na ginawa ng mga otoridad, ngunit sila ay bigo pa din hanggang ang kaso ay tuluyan ng nabinbin. Matapos ng 3 taon, June 2019, isang 28 anyos na lalaki na si Kirill ang umamin na aksidente niyang napatay si Svieta. Ayon kay Kirill, ay isinakay niya si Svieta sa isang motorcycle at nagkaroon ng aksidente kung saan tumama ang ulo ni Svieta. Dahil sa panic, itinapon daw ni Kirill ang katawan ni Svieta sa isang hukay. Umasa ang lahat pati ang pamilya ni Svieta na ito na ang sagot sa pagkawala niya. Ngunit unti-unting nawala ang pag-asang yun nang utusan si Kirill na ituro kung saan niya itinapon ang bangkay. Makikita kay Kirill ang pagkalito at takot at 3 beses pang nagturo ng maling lokasyon. Kaya ang konklusyon, siya ay walang alam. Lumabas na si Kirill pala ay napilitan lamang. Ang investigador na natoka sa kaso ay inimbitahan si Kirill sa police station. Siya ay walang alam kung bakit siya pinatawag at pagdating doon ay binigyan ng isang papel at sinabihan na magsulat ng isang confession. Sa sumunod na mga araw, si Kirill ay nakatikim ng bugbog hanggang sa siya ay nag-confess na. Nang hindi naman niya naituro kung nasaan ang bangkay, si Kirill ay muli na namang pinahirapan at madalas na gamitan pa ng stun gun. Sinubukan ng mga magulang ni Kirill na ireklamo ang mga officers, ngunit iyon ay agad na pinabulaanan kung saan sinabi naman ng mga officers na ang mga sugat sa katawan ni Kirill ay self-inflicted dahil si Kirill ay mayroong mental illness.
Kalaunan, ang officer na nag-imbita kay Kiril noon ay lumipat na ng police station at soon enough ang kaso ay muling nabinbin. Bago magtapos ang October 2019, isang lead investigator muli na nagngangalang Otar ang na-assign sa kaso. Iba si Otar sa mga naunang nag-imbestiga sa kanya. Bukod sa paghahanap kay Civieta, layunin niyang hanapin ang tunay na killer, hindi ang gumawa ng peking salarin. Ayon sa mga ulat, personal niyang hinukay ang maraming bakuran sa Zvezda. Hinukay rin niya ang ilalim ng mga public toilet, nagbabaka sakali na makita ang mga labi ni Civieta. Nireconstruct din niya ang ruta na tinahak ni Civieta base sa naamoy ng sniffer dogs at ilang mga witnesses at muli ay naghukay sa ilang mga bakuran doon. Isang estratehiya pa ang naisip niya at noong December 2019, si Otar ay nagpakalat ng maling impormasyon sa publiko. Sinabi niya na si Civieta ay maaring nilapa lamang na maligaw na aso kung saan ang mga labi ay nagkalat kung saan-saan at ang investigasyon sa kaso ay tuluyan nang ititigil. Ang logic ni Otar ay kapag naniwala ang kidnapper at posibleng killer, magiging kampante na iyon at baka sakali na ang pinakatatagong ebidensya ay tuluyan nang lumabas. Umubra kaya? January 25, 2020, sa isang kalapit na nayon, isang residente ang tumawag sa pulisya at nagsabi ng kakaiba nitong nakita. Ayon sa residente, habang siya ay naglalakad sa labas, siya ay napadaan sa isang abandonadong medical clinic at mayroong nakita na kakaiba sa mga pintuan doon. Isa itong diagram na may drawing ng isang lugar at isang stick figure ng babae na nakahiga ng patihaya. Mayroon ding nakasulat sa pinto, quote, "Noong June 20, 2016, isang bata ang nilapa ng mga aso sa bukid sa tapat ng Katayan malapit sa hanay ng mga puno." Binasa ng pulis ang mga nakasulat sa pinto at napagtanto na eksaktong tugma ito sa peking kwento na ikinalat ni Otar. Nagpunta sila sa binanggit na field at nagsama ng mga volunteers na tutulong sa kanila. 6 na oras silang naghukay hanggang madaling araw ng January 26 kung saan nila nahukay ang isang peraso ng buto. Ang buto ay sinuri kung saan lumabas na iyon ay buto ng isang tao, kaya sila ay muling naghukay at pinalawak pa ang lugar ng paghuhukay. Halos 24 oras sila na naghukay sa lugar na yon at nakarecover ng 16 pa na mga parte. Nakaramihan ay mga buto at ngipin ng bata. Ayon sa forensic examination, ang mga buto ay pagmamayari ng isang batang babae na nasa edad 6 hanggang 8 at ang lugar kung saan ito nahanap ay 8 kilometro ang layo mula sa bahay ni Civieta. Matapos gawa ng test, ang mga labi ay natukoy na at iyon ay kay Civieta. Pagkatapos ng ilang taon na paghahanap, siya ay tuluyan ng nakita. Ngayon na si Civieta ay nakita na, ang kasunod na hakbang naman na ay ang makita ang taong pumaslang sa kanya. Ang sulat sa pinto ay ginawa gamit ang chalk, kaya si Otar ay kumuha ng sample doon para sa anumang trace ng laway o dura. Nagbabaka sakali na kung sino man ang nagsulat doon, nalanghap nito ang chalk at inubo. Jackpot naman at mayroon nang nakita ng sample. Gayunpaman ang resulta sa nakuha na iyon ay sapat lang para matukoy ang kasarian ng salarin at iyon ay sa isang lalaki. Pagdating naman sa sulat, napansin ng mga otoridad na kakaiba ang handwriting, lalo na ang espesyal na paraan ng pagsulat ng isang letra. Nag-set up si Otar ng headquarters sa isang paaralan at pinapunta niya ang lahat ng lalaking nakatira sa lugar para magsulat ng isang teksto na may kaparehong letra at ikumpara ito sa sulat sa pinto. Kailangan din nilang magbigay ng DNA sample para ikumpara naman sa pulbos ng chalk. Kinailangan ng partisipasyon ng lahat, kaya kahit 1 buwan na ang lumipas, mayroon pa ding mga tao na pumupunta para kuhanan ng mga sample. February 21, isang 63 anyos na lalaki na si Nikolay ang dumating para kuhanan ng DNA at handwriting. Si Nikolay Mishin ay isang dating cryptographer at kapitbahay ni Civieta. Siya ay never na kwenesyon noon o naging suspect, ngunit nang kinukuhanan na siya ng samples, kapansin-pansin ang kaba at pagkabalisa sa mukha niya. Nang tignan ang kanyang handwriting sample,
Agad na napansin ng mga otoridad ang similaridad sa kung paano niya sinulat ang isang letra. Ang pagsulat niya ng petsa ay walang tuldok sa pagitan ng araw, buwan at taon. Nakatulad din sa petsa na nakasulat sa pintuan. Matapos ng 5 araw, February 26, nang lumabas na ang resulta ng kanyang DNA na nagmatch sa nakuhang DNA sa pulbos ng Chok. Agad na inaresto si Nikolai at isinailalim sa isang polygraph test na hindi naman ito ipinasa. Nang sabihan si Nikolai tungkol sa resulta ng test, sinabi ni Nikolai, quote, Pagod na akong maghintay at sawa na akong itago ito. Lumalabas siya sa mga panaginip ko, kaya handa na akong sabihin ang lahat ngayon. Noong hapon ng June 20, 2016, si Nikolai ay may ginagawa sa kanyang bakuran nang dumaan si Sivieta sa kanyang lote. Habang abala siya sa ginagawa, napunta si Sivieta sa kanyang property, umalis sandali pero bumalik muli. Dahil abala ay pinaalis ni Nikolai si Sivieta, ngunit maya-maya lang ay bumalik ulit ang bata. Sa pagkakataong ito, si Nikolai ay nagalit at sa matinding galit ay hinampas ng martilyo sa ulo si Sivieta ng isang beses. Si Sivieta ay bumagsak at pagkatapos noon ay sinipa-sipa pa ito ni Nikolai. Nang napansin niyang namatay si Sivieta, nataranta siya kaya binalot niya ang katawan sa isang kumot, isinakay sa trunk ng kanyang kotse at nagmaneho papunta sa lugar kung saan niya ito inilibing. Inulit at ipinakita ni Nikolai sa mga pulis ang buong nangyari at sa paghahalughog sa kanyang bahay, nakuha ang chok at ang martilyo na sinabi niyang ginamit sa krimen. Ang mga otoridad ay patuloy pa din sa ginawang paghuhukay at noong March 13 ay narecover ang ilan pang mga buto kabilang na ang bahagi ng bungo. Base sa naging pagsusuri, iyon ay nakitaan ng blunt force trauma na tugma sa ikwinento ni Nikolai. Noong March 27, mayroon pang mga karagdagang bahagi ng bungo ang natagpuan, sapat para mabuo halos ang buong skull at makumpirma na hinampas talaga iyon sa ulo. Kalaunan, tila nagbago ang ihip ng hangin at si Nikolai ay tumanggi na sa kanyang kinalaman. Binawi niya ang kanyang confession at sinabi na siya daw ay tinorture at sapilitang pinaamin. Gayunpaman, matapos ng medical examination, taliwas sa naging kaso ni Kiril na nakitaan ng napakaraming sugat sa katawan, walang nakita na gaanong pinsala sa kanya maliban sa isang peklat sa kanyang daliri na kung susumahin ay nakuha na niya bago pa man ang kanyang interogasyon. May paliwanag naman si Nikolai para rito at ayon sa kanya, hindi lang pisikal na pananakit ang ginawa ng mga investigador. Tinakot din daw siya at sinabing ililibing siya ng buhay sa kagubatan at aarestuhin ang kanyang asawa at ikukulong iyon sa isang selda kasama ng 30 preso na mga lalaki. Sinabi rin ni Nikolai na dahil sa kanyang mataas na blood pressure, mataas ang risk niya sa heart attack. Kaya siya ay umamin sa takot na baka siya ay atakihin. Hindi pa nagtapos doon at si Nikolai ay may bago na namang kwento. Itinanggi niya ang kanyang kinalaman at itinuro naman ang kapatid na si Vladimir na ilang taon nang patay. Ayon kay Nikolai, namatay si Vladimir sa edad na 55 dahil sa isang degenerative disease noong January 2, 2018. Sinabi ni Nikolai na habang inaayos niya ang mga lumang gamit ng kanyang kapatid, nakakita raw siya ng isang note sa lumang calendar na isinulat umano ni Vladimir, kung saan ipinaliwanag kung saan itinago ang katawan ni Sivieta. Ayon pa kay Nikolai, ayaw niyang masira ang reputasyon ng kanyang kapatid kahit patay na ito, pero gusto rin niyang matapos na ang paghihirap ng pamilya ni Sivieta. Kaya raw isinulat niya ang mensahe sa pinto ng klinika base sa nakasulat sa note ng kanyang kapatid. Pero maraming tao ang hindi naniwala sa kanyang kwento. Para sa kanila, parang humanap lang si Nikolai ng madaling masisi, lalo na't wala na si Vladimir para ipagtanggol ang sarili. Bukod dito ay hindi din consistent ang kanyang mga kwento. Isang interrogator ang kaswal lang na nagtanong kung martilyo ba ang ginamit sa pagpatay kay Sivieta, kung saan bigla niyang sinabi na hindi hammer kundi sledgehammer. Pagkatapos niyang nasabi yon, napagtanto niya ang sinabi niya
kaya binawi niya ito at itinanggi ulit ang anumang involvement. Sa kanyang hiling, pinagbigyan si Nikolai ng trial by jury na nagsimula noong June 2020 sa Krasnodar Regional Court. Sa paglilitis ay tinanong siya tungkol sa note pero hindi niya maipaliwanag kung saan niya ito nakita, kung nasaan na ito ngayon, kung cursive ba ang sulat o hindi, at kung ano talaga ang eksaktong nakasulat doon. Ayon din kay Nikolai, siya ay may alibay. Sinabi niya na isang matandang retired na babae na kilala niya ang humiling sa kanya na ihatid iyon sa kabilang village at iyon ang ginawa niya ng araw na yon. Sinubukan din ng prosekusyon na pabulaanan ang claims ni Nikolai. Ayon kay Nikolai, si Vladimir ay may problema sa pag-iisip, kung saan mayroon ngang ilan na ipinatawag para patunayan na si Vladimir ay mayroon ngang mental illness. Sa kabilang banda, ang asawa ni Vladimir ay pinabulaanan naman ang paratang na yon at nagsabi na si Vladimir ay never na na-diagnose na mayroong sakit sa pag-iisip. Walang senyales ng mental illness at malakas lang uminom. Sinabi rin ni Nikolai na noong 2017, tinawagan siya ng kanilang ina at sinabi na si Vladimir ay sobrang lasing at nagdidiliryo at nakabangga at nakapatay ng isang babae gamit ang kotse nito. 2 araw pagkatapos nito, sinabing na ibenta na ang kotse para ipa-scrap. Muli itong pinabulaanan ng asawa ni Vladimir at ipinakita pa ang record mula sa State Traffic Safety Inspectorate na nagsasabing ang kotse ay deregistered noong October 2014 sa rason na iyon ay na-scrap. November 23, 2020 nang ibinigay na ang hatol kay Nikolai. At matapos ang 1 oras at kalahating deliberasyon, ang 12 jury ay nagbigay na ng kanilang hatol na unanimous decision, kung saan si Nikolai ay nahatulan ng not guilty. Ang mga jury ay naniwala sa kanyang istorya, kaya siya ay pinalaya na. Ang unang ginawa ni Nikolai nang nakalaya ay lumipat sa kanyang lumang bahay na katabi ng bahay ng pamilya ni Svieta at nagpa-interview sa media kung saan inulit niyang inosente siya at ipinaliwanag ang ilang bagay ng mas malinaw. Sinabi niya na ang note ni Vladimir ay magulo at halos hindi maintindihan. Pagkatapos ng interview, siya ay naging tahimik na, iniwasan ang pakikipag-usap sa mga kapitbahay at bihira ng lumabas. Samantala, ang prosekusyon ay nagpasa ng apela kung saan ang kanyang hatol ay na-overturn. March 16, 2021, nang muli siyang ikinulong. Medyo nagtagal ang kanyang trial at June 2023 na nang iyon ay sinimulan. Ang kanyang trial ay hindi naman natagalan at matapos ng 1 buwan, ang jury ay naglabas ng verdict na guilty. Siya ay hinatulan ng 11 taong pagkakakulong at inutusan na magbayad ng 1 milyon sa pamilya ni Svieta bilang kompensasyon. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!